Ang Detroit Pistons ng late 1980s ay hindi lang basta magaling na basketball team. Isa silang koponan na puno ng kontrobersya, binansagang B-lanes, team na kinamumuhuyan ng fans at kinatatakutan ng mga kalaban sa loob ng court. Hindi lang sila basta nananalo, ipinapakita nila ang dominance nila both physically at mentally sa kahit sinong umaharang sa kanila. Ginawa nilang weapon of intimidation ang kanilang depensa. Tinalo si Michael Jordan sa playoffs, hindi lang once, hindi lang twice, kundi 3 beses na nag-delay sa pag-angat ng isa sa greatest players na nakita ng mundo. Ang roster nila ay punong-puno ng elite talent. Isang relentless rebounder na kayang dominahin ng boards, isang player na itinuturing ng marami bilang isa sa mga pinakamaruming maglaro sa NBA history, at isang leader na kinukontrol ang laro gamit ang intelligence at calculated aggression. Pero sa likod ng reputasyon, takot at matinding physicality, may isang tanong na nananatili. Talaga bang kasing bad sila tulad ng ipinapahiwatig ng bansag sa kanila? O isa lang ba silang misunderstood competitors na ginawa ang lahat para manalo? Bago pa man ang championships, bago ang kanilang identity bilang bad boys, at bago pa nila ma-instill ang takot sa buong liga, ang Detroit Pistons ay isang franchise na palubog na. Noong 1980, nagsuffer sila ng brutal na 66 loss season, ang worst record sa franchise history. Sa sumunod na taon, wala pa rin improvement dahil nagtala ulit sila ng another 60 loss campaign. Naging katatawanan ng kanilang franchise at pati ang mga fans ay hindi na sumusuporta. Sa panahong ito, nasa 5,000 na lang ang nanonood sa kanilang Silver Dome na kayang mag-accommodate ng higit sa 80,000 katao. Kaya halos walang laman at walang buhay ang kanilang home court. Ang mas malala pa ay naging undesirable destination ng Detroit para sa mga players. Dahil sa reputasyon ng city bilang crime-infested, ayaw mapunta ng mga players doon kaya't hirap ang Pistons na mag-attract ng talent. Nastak ang team hanggang sa dumating ang isang malaking opportunity sa 1981 NBA draft. Hawak nilang second overall pick at target nila si Isaiah Thomas, isang college superstar guard na pinangunahan ng Indiana sa NCAA Championship. Pero ang problema, ayaw niyang maglaro para sa Detroit. Ang gusto niya ay mapunta sa Chicago Bulls na kanyang hometown. Sa pre-draft interviews, sinasadya niyang maliin ang mga sagot dahil ayaw nitong mapili ng ibang teams lalo na ng Pistons. Pero hindi nagpaloko ang Pistons general manager na si Jack McCloskey, na kilala bilang Trader Jack dahil sa kanyang bold decision at matalas na mata pagdating sa mga talent. Nakita nito ang totoong potensyal ni Thomas, ang competitiveness, intelligence at mentality ng isang future leader. Kaya't pinili pa rin siya ng Detroit bilang second overall pick at nangako silang magugustuhan niya ang team, at dito na nagsimulang magbago ang lahat para sa Detroit Pistons. Sa rookie season ni Thomas, agad na umangat ang Pistons. Nanalo sila ng 18 more games kumpara sa nakaraang taon. Nagkaroon ng direksyon ng team, pero hindi pa rin ito sapat. Kailangan ng Pistons ng toughness at identity, at nahanap nila yon kay Will Laimbeer, isang center na hindi sumusuko sa laban, kaya't gumawa sila ng trade para makuha siya. Si Isaiah Thomas ang kumokontrol sa tempo, si Laimbeer naman ang nagdadala ng physical dominance. At pagsapit ng 1983, pareho na silang naging all-stars at klarong hindi na bottom tier ang team ng Pistons. Pero kahit may progress, hindi agad dumating ang success at muling namiss ng Pistons ang playoffs sa ika-6 na sunod na season. Dito'y gumawa ulit ng crucial move si McCloskey nang tanggalin niya si head coach Scottie Robertson at ipinalit si Chuck Daly, na agad namang nakita ang impact ni Daly. Sa 1984 season, nag-transform ang Detroit into an offensive powerhouse na nanguna sa liga sa scoring, at unti-unti na rin bumalik ang mga fans na umaabot na sa halos 16,000 ang attendance kada laro. Pero napagtanto ng Pistons na ang pagiging contender ay higit pa sa improvement dahil kailangan nilang talunin ng league's elite. Sa 1984 playoffs, ginulpi lang sila ni Bernard King na gumawa ng historic performance sa 42-point average sa loob ng 5 laro. Taong 1985, nag-step forward ang Pistons matapos manalo ng kanilang first playoff series sa loob ng halos isang dekada. Pero sunod nilang nakaharap ang Boston Celtics, isang team na
nasa peak ng kanilang dynasty na pinamumunuan ni Larry Bird, dito'y muling kinapos ang Pistons. Pero sa halip na magpanik, naging patient si McCloskey at ipinagpatuloy ang pag-build ng team. Dinrap niya si Joe Dumars, isang disciplined at skilled shooting guard, at dinagdag si Rick Mahorn na isa sa mga toughest enforcers sa liga. Pero sa 1986 season, muli na naman silang na-eliminate sa first round ng playoffs. Sa ganitong sitwasyon, may ibang teams na gagawa ng drastic changes. Pero hindi ang Detroit. Nagtiwala sila sa sistema, sa coach at sa core nila. Nagdagdag pa si McCloskey ng dalawang mahalagang piraso sa team na sina John Salley at Dennis Rodman. Ang kwento ni Rodman ay kakaiba. Ilang taon bago iyon, airport janitor lang siya at malayo sa spotlight ng pro basketball. Pero kahit kulang sa experience, bumawi ito sa energy, hustle at defensive instinct. At nakuha rin ng Detroit si Adrian Dantley, isang proven offensive weapon para sa team. Sa kombinasyon ng talent, toughness, depth at unti-unting nabubuong identity, hindi na nagre-reveal ang Pistons. They were evolving into something dangerous sa isang puwersang hindi pa nakikita ng liga. By 1987, nag-transform na ang Detroit Pistons into a legit contender. Pero ang pinakamalaking challenge nila ay ang Boston Celtics. Ang kanilang series ay naging banggaan ng rising team laban sa isang established dynasty na pinamumunuan ni Larry Bird. Sobrang naging intense ng series, puno ng physicality at momentum swings. Pagkatapos ng 4 na laro, tumabla ang laban at ang pivotal Game 5 ay sa Boston gaganapin. Sa laro, maganda ang ipinakita ng Pistons at hawak nila ang 1-point lead at 1 possession sa ilang segundong natitira sa laban. Nasa inbound si Isaiah Thomas pero nagkamali ito sa pagpasa na habang buhay niyang dadalhin. Dito ina-anticipate ni Bird ang pasa at agad niya itong ibinigay kay Dennis Johnson na naipasok ang layup sa pagtunog ng buzzer. Sa loob lang ng isang segundo, ang dapat sana'y defining win ay naging isa sa most painful collapses sa playoffs history. Nakabawi naman ang Detroit sa Game 6 pero pagdating ng Game 7, lumitaw ang experience at composure ng Celtics at nasecure ang panalo. Ang pagkatalong ito ang nagbukas ng bagong mindset para sa Pistons. Sa 1988, puli nilang in-embrace ang brutal at relentless defensive philosophy. Hindi nila hinahayaan ang kalaban na komportableng makapag-setup ng offense. Pressure sa bawat inch ng court, bumabangga, nangaasar, disrupting rhythm at forcing mistakes. Taong 1988 ang naging turning point para sa Detroit Pistons. Nagkaroon sila ng franchise record na 54 games win at nanguna sa NBA sa attendance. Punong-puno ang arena na nasa 25,000 fans kada laro. Ang defense nila ay isa sa mga pinakamahusay sa liga na gumagawa ng non-stop pressure at umangat rin si Dennis Rodman bilang isang defensive force. Pagkatapos nilang talunin ang Washington Bullets at i-overpower si Michael Jordan at ang Chicago Bulls sa playoffs, muli nilang hinarap ang Boston Celtics. Pero this time, ibang kinalabasan. Pinatumba nila ang Celtics sa loob ng 6 na laro at nakuha ang kanilang first trip sa NBA Finals. Dito'y naghihintay sa kanila ang Los Angeles Lakers na pinapangunahan ng dalawang legends na sina Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar. Nakuha pa ng Pistons ang kalamangan sa serye na nagkaroon ng 3-2 lead at isang panalo na lang ay matitikman na nila ang tamis ng kampyonato. Pero sa Game 6, aksidenteng naapakan ni Isaiah Thomas ang paa ni Michael Cooper na nagdulot ng ankle sprain at mukhang season-ending na ang injury. Nagdedelikado rin ang title hopes ng Detroit pero kahit halos hindi makalakad ay bumalik si Thomas sa court at gumawa ng heroic effort. Nagtala ito ng 25 points sa third quarter alone na tumatakbo sa loob ng court gamit lang ang isang paa. Hindi siya sumuko sa kabila ng masakit na paa na tinapos ang laro na may 43 points at 8 assists. Sa natitirang 1 minuto sa laro, may maliit silang kalamangan at halos hawak na nila ang kampyonato. Pero nagkaroon ng controversial na pangyayari nang mag-attempt si Kareem Abdul-Jabbar ng signature skyhook at napaul siya ni Bill Laimbeer kahit minimal lang ang contact. Naipasok ni Kareem ang parehong free throws na nagbigay sa Lakers ng kalamangan. At may huling pagkakataon pa sana ang Pistons pero hindi sila nakapag-capitalize kaya't nanatiling buhay ang Lakers at naitulak ang laro sa Game 7.
Sa deciding Game 7, muling nagkaroon ng oportunidad ang Pistons para manalo pero isang crucial mistake na naman ang nangyari sa huling minuto ng laban na sana ay magbibigay ng lead sa Detroit. Nang tumunog ang final buzzer, nakuha ng Lakers ang panalo at maraming naniniwala na dinaya ang Pistons dahil sa controversial calls. Nang dumating ang 1989 season, ang misyon ng Pistons ay hindi lang basta manalo, kundi mag-dominate. Huli nilang niyakap ang kanilang bad boys identity, naging mas physical, mas aggressive at relentless kesa dati. Muling gumawa ang Detroit ng franchise record na 63 wins at pumasok sa playoffs. Dito'y winalis nila ang parehong Celtics at Milwaukee Bucks at nakaharap sina Michael Jordan at ang Chicago Bulls sa Eastern Conference Finals. Dito naman pumasok ang legendary strategy ni head coach Chuck Daly, ang Jordan Rules. Simple pero brutal ang kanilang plano. Pilitin si Jordan na mapunta sa mahihirap na posisyon. Itrap siya sa bawat pagkakataon at parusahan physically tuwing aatake sa basket, legal man o borderline. Sinigurado ng Pistons na bawat possession ay hindi magiging madali. Kaya't kahit gaano pa kalupit si Jordan, hindi niya malampasan ang collective force ng depensa ng Detroit. Nanalo sa serye ang Pistons sa loob ng 6 na laro at muling nakapasok sa NBA Finals. Sa 1989 NBA Finals, nakaharap ulit nila ang Lakers. Pero this time, umayon na sa kanilang swerte. Matapos ma-injured si Byron Scott sa Game 1 at mawala ni Magic Johnson sa Game 3, nahirapan ang Lakers. At sa mga panahong ring ito, 41 years old na si Kareem kaya't hindi na kaya ng Lakers ang pace ng Detroit. Dominante ang Pistons sa series at nakompleto nila ang sweep para sa kanilang unang NBA championship pero hindi pa sila tapos. Sa 1990 season, kahit nawala si Rick Mahorn dahil sa expansion draft, nanatiling elite ang Detroit. Nabigyan si Dennis Rodman ng mas malaking role at nanalo ng Defensive Player of the Year. Nagtapos ang Pistons sa season na may 59 wins at muling nakapasok sa playoffs. Dito'y muli nilang pinahirapan si Michael Jordan at sa Finals ay tinumba ang Portland Trail Blazers sa loob ng 5 laro para ma-secure ang back-to-back championships. Pero gaya ng lahat ng dynasty, hindi ito tumatagal habang buhay. Pagsapit ng 1991, isang mas bata, mas malakas at mas gutom na Chicago Bulls team ang hinarap nila. Sa pangunguna ni Michael Jordan, tuluyan nilang winalis ang Pistons sa Eastern Conference Finals, isang serye na nagmarka ng pagtatapos ng paghahari ng Detroit. At doon nga nangyari ang isa sa pinaka-iconic na eksena sa legacy ng Bad Boys. Bago pa tumunog ang final buzzer, nag-walkout na ang Pistons sa court at tumangging makipagkamay sa Bulls. Para sa iba, simbolo iyon ng pride at defiance. Pero para sa marami, lalo lang nitong pinagtibay ang matagal ng tingin sa kanila na sila ang tunay na villains ng liga. Pagkatapos nito, mabilis ang kanilang naging pagbagsak. Noong 1992, agad na nalaglag ang Detroit sa first round. Pagsapit ng 1993, hindi na sila nakapasok sa playoffs. Umalis na rin si Dennis Rodman at noong 1994, nagkaroon si Isaiah Thomas ng career-ending Achilles injury. Kasunod nito, nagretiro na rin si Will Laimbeer na tuluyang nagmarka sa pagtatapos ng Bad Boys era. May sapat silang talento para manalo kahit walang mga kontrobersya. Pero pinili nila ang ibang landas at style na nakabase sa toughness, intimidation at unapologetic na paraan ng paglalaro. At iyon mismo ang dahilan kung bakit sila naging unforgettable. Dahil sa bawat great story, may heroes at may villains. At sa kasaysayan ng NBA, walang team ang buong pusong niyakap ang role na iyon kaysa sa Bad Boys Detroit Pistons. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.